Isa ka rin po ba sa milyong-milyong Pinoy na nagmimina ng Pi Network gamit lang ang iyong cellphone? O baka naman interesado ka pero hindi mo pa alam kung sulit ba itong subukan? Ngayon pong taong 2025, malapit na po ang inaabangang mainnet launch ng Pi Network at maraming haka-haka tungkol sa magiging presyo nito, ang aktwal nitong tokenomics at ang mga kontrobersiyang kinsangkutan nito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang top 5 facts na dapat mong malaman tungkol sa Pi Network bago po ito tuluyang maging isang ganap na cryptocurrency sa market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano po ang yung pinakauna. Ayan, top 5 facts natin ay ano ang tokenomics ng Pi Network. Kaya ayan, alam mo ba na ang kabuang supply ng Picoin ay umaabot sa 100 billion tokens? Kaya ayan, meron pong ayan, narito po yung mga pagkakahati ng mga ito. Ayan, 65% o 65 billion ng Pi ang inilaan po sa mining rewards. Ito ang kabayaran sa mga gumagamit na nagmimina ng Pi sa pamamagitan po ng mobile app, referrals at nodes. Ayan, sa 10% naman o 10 billion sa Pi ay inilaan sa ecosystem development tulad po ng pagbuo ng decentralized applications or dApps at iba pang project na magpapatibay sa network. 5% naman or 5 billion na Pi ay inilaan sa liquidity pool para matiyak na may sapat na pondo sa mga transactions. At ang 20% or 20 billion Pi ang napunta sa PiCore team bilang bayad sa kanilang development efforts at saka network maintenance. Yan, bagaman malaki po ang total supply, hindi lahat po ng Pi coins ay agad-agad na magagamit. Sa kasalukuyan ay 562 million Pi lamang ang naka-unlock at nasa sirkulasyon. Bukod dito ay maraming users ang piniling ilak ang kanilang namina na Pi sa loob ng maraming taon. Ang ilan pa nga ay pumila ng 3-year lockup na nangangahulugan na hindi nila ito agad maibebenta kahit mag-launch na ang mainnet. Ayan, pangalawa. Ayan, ay totoo bang nagkaroon ng data leak sa Pi Network? Ayan, noong pong May 2021, isa pong kontrobersiya ang lumabas kung saan sinasabing mayroong data leak na naglalaman po ng 17 GB ng personal information mula sa halos 10,000 Vietnamese users. Ayon po sa lumabas na ulat, ang mga nalantad na impormasyon ay kinabibilangan ng identity card details, home address, phone numbers, at saka email addresses. Ngunit itinanggi po ito ng Pi Network at sinabing wala po silang kinalaman sa leak. Ayon sa kanila, ang third-party KYC provider nila na Yoti ay hindi po nangongolekta ng ganitong impormasyon. Matapos po ang isang internal investigation, wala silang natagpo ang ebidensya na may nangyaring data breach mula sa kanilang sistema. Ganon din po ang naging sagot ng Yoti. Dahil dito ay nananatiling palaisipan kung saan nga ba talaga nanggaling ang leak data at kung may kinalaman nga ba ang Pi Network dito. Yan, ang pangatlo ay totoo bang pyramid scheme ang Pi Network? Yan, isa pang malaking kontrobersiya ang bumalot sa Pi Network, lalo na po sa bansang China, kung saan ito po ay tinawag na isang pyramid scheme. Sa China ay isang project na gumagamit ng referral system upang mapalakas ang mining rate ay madalas po na mapagsospetsahan bilang isang multi-level marketing or MLM scam. Nito pong July 2023, idineklara ng Public Security Bureau ng Henyang City, Hunan Province po, na ang Pi Network ay isang illegal pyramid scheme. Yan, pinaliwanag nila na ang modelo ng Pi mining ay mayroong hierarchical invitation system kung saan ang mga naunang sumali ay nakikinabang mula sa mga bagong sumasali. Dahil dito ay ipinagbawal po sa ilang rehiyon ang pag-trade ng Picoin, lalo na sa China. May ilang exchanges tulad po ng OKX na nagpatupad ng isolated listing method upang maiwasan ang legal issues. Pero ayon po sa Pi Network, wala silang intensyon na maging isang pyramid scheme.
pinapatunayan nila ito sa pamamagitan po ng kanilang decentralized model at patuloy na pag-develop ng kanilang ecosystem. Ayan, pang-apat ay bakit po napaka-popular ng Pi Network kahit wala pa itong mainnet. Ayan. Sa kabila po ng kontrobersiya ay isa ang Pi Network sa pinaka-popular na crypto project sa buong mundo. Yan, meron po itong 3.7 million na followers sa X, dating Twitter. Mas marami pa kaysa sa Ethereum at saka Solana. Meron itong higit na 100 million downloads. Yan, at saka Pinet, 100 million downloads ang kanilang Pi Network app sa Google Play Store. Sikat din ito sa mga bansang tulad ng South Korea, India at syempre dito sa Pilipinas. Dahil po sa malakas na community support, maraming eksperto ang naniniwala na malaki ang potensyal ng Picoin kung magiging maayos po ang mainnet launch nito. At ayan, bilang panghuli ay magkano kaya ang presyo ng Picoin pag na-launch na ang kanyang mainnet. Sa ngayon ay may dalawa pong presyo na pinag-uusapan pagdating po sa Picoin. Yan ang OTC or over the counter at saka ang IOU. Yan, sa over the counter or OTC price ay maaring ito ay magkakaroon ng $2 na presyo per Pi token. Sa IOU naman ay nasa $64 per token para sa mga speculative exchanges tulad po ng HTX. Yan ang dating Huobi. Ngunit ngayon sa mga analyst, kapag nag-launch na ang mainnet, posibleng maglaro daw ang presyo ni Picoin sa $30 hanggang $50. Ngayon ay mayroon pong ilang mga dahilan kung bakit inaasahang tataas ang presyo nito. Yan, una ay malakas ang demand mula sa mahigit 45 million na active users. Pangalawa ay karamihan po sa Picoins ay nakalock, kaya mababa ang supply na maaari pong i-trade agad. Pangatlo ay ang exchange listings mula sa malalaking crypto platforms. Pero syempre, tandaan na ito ay pawang mga hula or prediction lamang. Ang tunay po na presyo ng Picoin ay nakadepende sa aktual na demand, adoption at saka market condition sa oras ng launching nito. At ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Picoin. Yan, maaaring may malaki pong oportunidad ang Pi Network kung ito po ay maging matagumpay. Kung nagmina ka po ng Picoin ng maaga, maaaring maganda po ang potential earnings mo. Pero kung bibili ka lang sa mainnet launch, dapat maging maingat ka sa presyong papasukin mo. Kung totoo po ang pyramid scheme accusations, baka magkaroon nga ito ng regulatory issues sa ibang bansa kasama na po ang Pilipinas. At ang tanong, sigurado ka bang magiging valuable ang Picoin sa hinaharap? Yan ang hindi pa masasagot ng kahit sino. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang Pi Network ay isa po itong promising pero controversial na project. May malakas po itong community pero may mga issue ng transparency, security at saka legitimacy na hindi po dapat baliwalain. Kung nagmina ka na ng Picoin, maghintay at obserbahan ang development ng mainnet bago po magdesisyon kung ibebenta o iho-hold mo ito. Kung iniisip mong bumili ng Picoin sa launch, maging maingat at alamin po ang risk bago bumili. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.